59 na delegado mula sa 14 na bansa sa Asia-Pacific region ang maglalaban-laban sa gintong parangal para sa kauna-unahang International Nuclear Science Olympiad o INSO 2024. Formal nang nagbukas ang International Nuclear Science Olympiad o INSO 2024 na ginanap sa New Clark City, Pampanga. Kabilang sa mga bansang maglalaban ang Bahrain, Malaysia, Mongolia, Singapore, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, Qatar, Iran, Jordan, at ang Philippines. Ang bansang Syria naman ang magsisilbing observer sa INSO. Ang mga contenders sa bagong buong International Olympiad ay mga junior at senior secondary school students na una nang tinanghal bilang national winners sa kani-kanilang bansa. Bawat bansa ay mayroong 4 hanggang 5 contestants na sa kabuuan ay 59 na contenders sa Olympiad. Kasama rin sa INSO ay ang 12 observers mula sa iba't ibang mga bansa at 31 naman na mga team leaders. Magkakaroon ng theoretical at practical exams ang lahat ng mga kalahok at bagamat bawat isa ay kumakatawan sa bansang kanilang kinabibilangan, lalaban sila bilang individual. Actually, ganito yan. May mga written at saka practical exam sila. Hindi dito gagawin, nakasara yun, nandoon sa NDIC. Kasi mananalo nga, bilib naman ako sa grupo natin. Yung grupo natin galing sa Pisay, Central Visayas, sa Pisay, Mindanao, galing sa Zambales National High School at saka Manila Science. Malugod namang tinanggap ng Pilipinas ang pagkakataon bilang unang bansa na mag-host ng naturang International Olympiad na isa ring pagkakataon upang maipaunawa ang kahalagahan ng nuclear science. Napakahalaga ng pagpapalaganap ng pagpapaunawa tungkol sa siyensya at teknolohiya. At ngayon nga ang ating focus ay nuclear science kasi kailangan malaman ng ating mga kabataan, ng ating mga kababayan yung kahalagahan ng nuclear science sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Mapa-sakit, mapa-agriculture, water treatment, environmental protection, industrial application, and of course, nuclear energy for power. At isa ito sa ating agresibong ginagawa na talagang magampanan natin ang ating role na ma-educate at ma-promote ang science and technology application sa ating mga kabataan. Kaya nga, yung mga competition na to ay napaka-importante. Pangalawa, bakit international? Una tayo nag-host. Gusto natin ipakita na kaya natin dito sa Pilipinas, ng DOST at ng PNRI, na marami din tayong experts. Ang kailangan lang natin ay facility na mas maganda pa, na mas mapayabong pa natin ang nuclear research for application. Masaya rin si Secretary Solidum sa matagumpay na pagbubukas ng INSO na bukod sa mga pagsusulit ay magkakaroon ng mabuting relasyon sa pagitan ng mga estudyanteng kalahok at maging memorable ang kanilang kauna-unahang INSO experience dito sa Pilipinas. Well, ako'y masayang-masaya, lalong-lalo na nung nakita ko yung mga kabataan na nagmamarcha. Parang hindi ko na-experience yan nung ako'y kabataan, sumasali ako ng mga competition. But this now offers students within the Philippines to compete internationally, but here. But of course, I'm very happy for many other young people, mga estudyante ng ibang bansa na talagang nakisali. Nung nagpaparada ang mga kabataan na dala-dala ng ating mga kasamaan sa DOST yung flag at sumusunod yung mga contestant, talaga akong parang natuwa and I'm very proud na dito nangyari sa Pilipinas. Kasama sa mga INSO co-organizers ang DOST, Department of Education, DOST National Research Council of the Philippines at Philippine Nuclear Science Foundation. Katuwang din ng First INSO ang International Atomic Energy Agency via IAEA-TC project supporting nuclear science and technology education at the secondary and tertiary level. Asahan ang mga kapanapanabik na kompetisyon ng mga kabataan para sa unang International Nuclear Science Olympiad.
At yan ang aking balitang rapidos para sa araw na ito. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you.